Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay types and mutation ng Agapornis na approved at nasa listahan po ng DANR. Okay po mga kahabi. So, tingnan na lang po natin yung ating mga alaga ng mga Agapornis. Ito po yung sa kilala na tawag natin na African lovebirds. So, tingnan na lang po natin yung mga alaga nating mga ibon kung saan napapabilang sa Agapornis ang ating mga alaga. Dahil ito po ay isa sa mga ilalagay natin sa QBR o sa na mailalagay natin doon sa ating pag-apply ng CWR or W farm permit kung anong species, kasi po inilalagay din doon yung scientific name ng ating mga alaga bukod po doon sa common name na ibon natin ay nilalagay din po yung scientific name ng mga ibon na ating i-apply. So, sa ngayon, ang pag-usapan natin ay puro Agapornis lamang po muna na mutation at mga uri ng mga Agapornis. Kung ano po at saan napapabilang ang ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, hope magustuhan itong video na to sa ating topic. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Gapi Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, tara pag-usapan po natin ang types and mutation ng Agapornis. Let's go, let's go! So mga kahabi, ito po ang ating pag-uusapan regarding po sa mga Agapornis fisheries. Meron tayo din, kung makikita niyo dito sa charts, ito po ay ang common name. Meron dito makikita na scientific name at saka non-CITES at CITES appendices. So, dito po sa mga ALBS 2 o African lovebirds, ay ito po yung ating pag-uusapan kung anong uri po ng mga Agapornis ang ating napipili o yung mga existing natin na mga alagang lovebirds kung po saan po sila napapabilang. Unahin po natin ang Fisheries Lovebirds ALBS 2. Ito yung scientific name nila ay Agapornis fishery. So ito po yung mga pangkaraniwan natin na mga inaalagaan na mga lovebirds. So ito po ay yung Fisheries Lovebirds ALBS 2 Agapornis fishery. Baka dito po napapabilang yung ating mga alaga na existing na mga lovebirds. So sa mga veteran na mga nag-alaga, ito'y pamilyar na po sa kanila. Pero doon po sa mga baguhan na tulad natin ay alamin natin kung saan napapabilang ang ating mga existing na mga alagang lovebirds. So yung pangalawa po ay Black Mask Lovebirds o sa scientific name ay Agapornis personatus. So, iba pong species din po ito. Pero pare-pares po sila mga lovebirds. Pero iba-iba po ang mga common name at scientific name. Ito po ay ating i-apply sa pagkuha ng CWR or W Farm Permit. So, mga kahabi, ang pangatlo po natin ay Black Cheek Lovebirds. So, sa scientific naman po nila ay Agapornis nigrigenis. So yun po yung black cheek lovebirds. Baka dito po napapabilang ang ating mga alagang African lovebirds. Sunod po yung Nyasa ALBS 2. Ang scientific name naman po nila ay Agapornis lailiani. Agapornis lailiani. Okay po. Ang sunod naman po ay Madagascar ALBS 2. Ang scientific name po ay Agapornis canus. Okay po mga kahabi. At ang sunod natin ay Red-Faced Lovebirds.
Ang scientific name naman po nila ay Agapornis foliarius. Okay po, yung panghuli po natin ay black-collared lovebirds, Alps 2. Ang scientific name po nila ay Agapornis foliarius. So parehas po sila ng scientific name ng red-faced lovebirds. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan regarding po sa mga types and mutation ng ating mga inaalagaan na mga lovebirds para meron po tayong kaalaman kung sa pag-avail natin ng CWR at W Farm Permit ay ito po ay ating mailalagay doon sa mga dokumento. Okay po, sa lahat ng ating nabanggit po na Alps 2, ito po ay nasa CITES appendices. So ito pong mga Alps 2, yung mga Agapornis na to ay napapabilang sa CITES appendices. Bukod po sa iisang lovebirds na napapabilang sa non-CITES. Ito po yung Agapornis rosilcolis na common name na peach-faced lovebirds Alps 1. Ito po yung lovebirds na Alps 1 na yung hindi po siya eye-ring. So ito po ay Agapornis rosilcolis. Ito po ay napapabilang sa non-CITES species. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan na konting dagdag kaalaman regarding po sa mga Agapornis na ating napag-aaralan sa ngayon. Okay po mga kahabi, maraming salamat. So mga kahabi, shoutout muli tayo. At saka ay shoutout din po natin yung mga masugid nating mga subscriber at mga followers at saka mga viewers sa ating YouTube channel na Olin Aviary at iba pa. At saka sa mga bagong subscriber at saka mga bago nating kahabi, shoutout po sa inyo. At sa mga kahabi natin na merong konting katanungan, so sagutin natin para magkaroon po tayo ng kaalaman at mga idea regarding po sa ganitong larangan ng ating buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi, so shout out po sa inyo mga kahabi at Roperos World. Okay po, shout out po sa inyo Roperos World. New subscriber boss, baka pwede malaman ho ang diet food at vitamins sa breeder na San Conure. Kung ano ho ang name ng vitamin at pagkain nila. Salamat po. Okay po mga kahabi, shoutout po sa iyo at Roperos World. So ang inalagaan ko ngayon as of now po ay Indian ringneck at Agapornis fisheries o yung tinatawag na African lovebirds Alps 2. So ang pinapakain ko po sa kanila ay sunflower, African mix, canary, oat growth at white millet. At ganun din po, meron tayong binibigay na vegetables and vitamins. Sa akin po, yung vitamins ko ay katulad din po yung sa vitamins ng manok. So, any available at the nearest sa ating poultry supply. So, obserbahan po natin, pag-aralan natin kung saan po hihiyang ang ating mga alaga at doon po natin i-continue. So, kailangan po sa ating pagdadayat sa mga ibon ay kailangan din po natin ng observation and experimentation mga kahabi. Dahil kanya-kanya po tayo ng pamamaraan at kailangan din po natin na makita kung saan po nahihiyang ang ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, po pa meron tayong konting na i-share at konting kaalaman regarding po sa pagdadayet or pagbibigay ng feeds or pagdadayet sa ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi at Roperos World, maraming pong salamat sa inyo. At ganoon din po sa inyo kahabi, shoutout po sa inyo at Rick Rulli 3439. Solid. Okay po mga kahabi, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta. At ganoon din po kay kahabi Drew Medina. Shoutout po kahabi from Bahrain. Salamat. Okay po Drew Medina, shoutout po sa inyo. At mabuhay po kayo dyan sa Bahrain. Maraming pong salamat. At ganoon din po ang sunod natin sa kay kahabi at El Cabay. Ang sabi niya po,
Dapat kasi pag mag-colony, sabay-sabay mo ilagay yan. Tapos yung nest box, laging sobra ng 2 and 3 nest box para may pagpipilian sila. Okay po mga kahabi, maraming po sa inyo salamat na ibinigay or ibinahagi at El Kabay sa mga ganitong nagnanais ng setup ay kailangan din po natin na sabay-sabay ang paglalagay sa colony cages. Yung po ang tinutukoy niya. Dahil doon po sa previous video ko ay nag-project ako ng colony cages para sa mga breeder. So, tinulang ako ng mga paglalagay ng breeder. So, nung naghalo ako ng ibang pair ay nabuli po. So, ito po yung kanyang advice at paalala sa mga nagbabalak na magkaroon ng colony breeder. Ay sabay-sabay po natin sila ilagay doon sa colony breeder. Okay po, at El Kabay, maraming po salamat sa inyong pag-share at pagbibigay karagdagang kaalaman sa ating mga kahabi. At ganoon din po sa sarili ko. Okay po mga kahabi, maraming po salamat El Kabay. At ganoon din po, nais din po natin pasalamatan at shout out si at Joey Silorico 1350. So maraming po salamat at sa suporta ninyo kahabi at Joey Silorico 1350. Wala po papel na bili kong ibon. Ano po dapat gawin? So at Joey Silorico, ang dapat po nating gawin ay ang sumunod sa mga requirements na kakailanganin ng DENR. So, kailangan po magkaroon muna tayo ng DOS or DOD at sa legit na mga CWR holder at WPAM permit natin ito makukuhang hinihingi ng DENR ng mga requirements. Kailangan po ito natin na ma-provide bago tayo makapag-apply sa makapag-sumite sa DENR. Okay po, at Joey Silerico, hope na nakakuha tayo ng idea regarding po kung walang papel ang ating mga ibon. Hindi po tayo makakapag-apply or makakapag-rehistro sa DENR kung wala po yung ating mga requirements na hinihingi ng DENR. Okay po, kung meron kayong gustong itanong, pwede nyo po akong i-private message at pag-usapan natin regarding sa ibin ninyo na walang papel. Okay po, at Joey Silerico 1350, maraming pong salamat sa inyong suporta at shout out din po sa inyo. Ganun din po kay DJ's Aviary. Matagal po ba mag-process ng papers? So at DJ's Aviary, depende po ito sa location ng DENR at sa inyong pag-a-apply. Dahil unang-una po, kailangan para hindi po matagal ang pagpaprocess ng DENR sa ating pag-a-apply, ay kailangan po ma-comply natin ang mga requirements ni DENR para hindi na po tayo pabalik-balik sa DENR at hindi po magtagal ang process ng ating mga pag-apply or pagkuha ng CWR or W permit. So bago pa lang po tayo mag-apply, kailangan i-provide na natin ang mga pangangailangan at mga requirements na hinahanap ng DENR. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan regarding sa ating mga tanong. At itong aking sagot ay nawa ay makatulong kahit na konti at sa papanong paraan. Okay po, maraming po salamat at DJ's Aviary. Anong din po, nais natin pasalamatan si at Antonio Ramos 5998. Magkano po magagastos pag nag-apply ng permit? So, pag kumpleto na po tayo ng requirements at Antonio Ramos 5958, so napakamura lang po at napaka-minimal ang mga bayarin sa pag-apply ng CWR sa DENR. One head up to 50 heads ay 50 pesos. Depende po ito sa
DNR kung saan tayo naka-locate. So sa NCR, sa napagtanungan ko, 1 to 50 heads ay 50 pesos lamang po. Pero mo, napakarami nating ibon ay 50 lamang ang ating babayaran. At kung 50 heads up to 100 ay 100 pesos lamang po. So yun po ang babayaran natin sa DNR. Dito po ay hindi kasama sa CW, DOD o Deed of Donation at DOS. Hindi natin ito nakukuha sa DNR. Although nakukuha natin ito sa mga CW holder at saka sa wildfire permit, di natin ito na-avail. So pag nag-apply lang tayo sa DNR ay maliit lang po ang ating magagastos. Tapos yung stamps, yun po ang mga babayaran lang natin sa DNR. Okay po, maraming po salamat sa inyong suporta mga kahabi at mabuhay po tayong mga mag-iibon. Okay po, hope itong mga nasagot natin sa inyong katanungan ay nakatulong sa bawat isa. At ganun din po sa mga viewers na nagnanais na magkaroon ng papers, ay may mga previous videos po ako regarding sa pagkuha ng CWR at WPAM permit sa DNR. Okay po, maraming po salamat. At ganun din po, nais ko nga idagdag itong ang comment ni Drew Medina. Maraming salamat sa dagdag kaalaman sa pagkuha ng CWR. Mabuhay ka kabayan. Ako po, mabuhay din po kayo at shoutout din po sa inyo at Drew Medina. Mabuhay po kayo mga kahabi. So okay po mga kahabi. At kung nagustuhan nyo itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan kahit konting pagbabahagi natin sa ating mga nalalaman regarding po sa magbuhay, mag-ibon at regarding po sa mga napatungkol sa DNR. At kung meron kayong gustong i-share at mga katanungan, i-comment nyo na lamang po at tayo pagtulong-tulungan natin na may sagot at may tanong kung ano man ang gusto nyo at pagtulungan natin masagot at maibahagi sa ating mga kahabi na nagnanais din ng mga ganitong setup na mga hobby natin regarding po sa buhay mag-ibon. Okay guys, so mabuhay po. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalo na po kung ito'y legal para wala po tayong pangamba sa ating pag-aalaga. Okay guys, mga kahabi, mabuhay and God bless. Thank you for watching.